May mabigat na political complexion ang kinakaharap na impeachment complaint ngayon ni Vice President Sara Duterte. Isang realidad na maging ang Korte Suprema ay kinikilala. Sa panayam tinalakay ng legal expert na si Attorney Tranquil Salvador III ang posibleng mabibigat na epekto ng proseso gamit ang karanasan ni dating Chief Justice Renato Corona na umabot ng isang dekada bago tuluyang mapawalang sala sa ilang kasong isinampa laban sa kanya. Narito ang balita ni Naomi Perez. Ipinaliwanag ni Attorney Salvador na matapos makonvict si Corona sa impeachment trial noong 2012 at matanggal sa pwesto, sunod-sunod na kaso ang isinampa laban sa kanya. Kabilang dito ang tax case sa Court of Tax Appeals at civil forfeiture case sa Sandigan Bayan na layuning bawiin ng pamahalaan ang kanyang mga ari-arian kung mapapatunayang ill-gotten o unexplained wealth. Ngunit noong 2022, nagdesisyon ang Sandigan Bayan na walang sapat na batayan para kumpiskahin ang mga ari-arian ni Corona. Matapos nitong kilalanin na ang mga ito ay pag-aari ng kanyang pamilya at ang hindi pagdideklara ay maaaring nagmula lamang sa SAL and oversight. Gayunman, binigyang diin ni Salvador na ang mabigat sa ganitong proseso ay ang matagal na litigasyon na pinagdaanan ng pamilya Corona kahit pa natanggal na siya sa pwesto bilang direktang epekto ng impeachment. Dahil dito, sinabi niyang malaking hamon din sa kampo ni VP Sara kung paano haharapin ang proseso. Kung personal ba siyang haharap, mananatili sa mga abogado o posibleng tumestigo sa mga susunod na yugto. Idinagdag pa ni Attorney Salvador ang kanyang karanasan noong Pebrero 2012 kung kailan umusbong ang mga ulat at isinagawa ang mga public statement at press conference. Alam mo, maganda yung tanong mo. Alam mo kasi yung noong 2012, di ba, na-convict siya, di ba? Patapos po ron. Kasi yung kasunod, pag na-convict ka po dyan sa isang impeachment trial na iyan, bumoto sila, ano ka na? Kumbaga, wala ka na sa iyong pwesto. Ngayon, ang kasunod po niyan, hindi kasamang nafa-file ka ng kaso, fa-file ka na ng kung ano-anong kaso. Kung sa tingin nila may violation ka, na-file ng civil forfeiture, na-file niya ng tax, doon sa Court of Tax Appeals, meron siya sa Sandigan Bayan. Lahat po na-dismiss na. Tapos yung huli nga, yung sinabi mo dyan, yung sa Sandigan Bayan, sinabi na wala siyang sala. At yung perang nasa kanya, maaaring hindi man niya na-deklara sa SALN, ay hindi niya kinuha. Yun po yung sinabi. Kaya nga siya na hindi nga na-forfeit yung mga property niya. Ngayon, yun ho ang masakit sa prosesong ito. Kaya nga sinabi ko nga, may political complexion na hindi naman natin tatanggi kahit Supreme Court, nagsabi po niyan. Biro mo, kung mangyari sa iyan, you will have to go through a process. Isang dekada po hinarap ng pamilya niya yun. The Chief Justice Corona, isang dekada po yun. Tama kayo, 2022, nung nasabing wala siyang sala. Bilang abogado, iginiit niya na ang anumang aligasyon ay dapat patunayan sa tamang forum at kung kinakailangan sampahan ng kaukulang kaso upang marisolba ng maayos. Sa ngayon, nananatiling hamon para sa kampo ng pangalawang Pangulo ang pagharap sa prosesong may malalim na iligal at historical na implikasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal nag-uulat, Naomi Perez, SMNI News.